Parang lahat nakapagkape no? Pero, good morning! Before I start, I want to share some trivia. And for every places that I've been there, I've been conducting orientation, I always ask the audience first. Kasi most of the time, hindi ko alam kung paano ka na-invite, pero just bigyan lang kita ng quick idea about sa kung ano ang itatakal ko or ang i-discuss ko. No? Alam niyo ba kung bakit, anong pinagkaiba ng mayaman sa mahirap? Tanong niyo sa akin kung ano. Pwede sabay-sabay. Kasi mamaya may pa-Gcash kami. Okay, di ba? Kapag wala kang participation, walang Gcash, te. No, ngiti-ngiti si Lolo. No? Pero alam niyo ba po ang pinagkaiba ng mayaman sa mahirap? Most of us, we have this misconception na pag sinabing mayaman, we have a lot of money in the bank. Pag sinabing mahirap, wala pera, sabi ng mga Chinese. No? Pero ang pinagkaiba po, kapag ang mayaman, binigyan ng opportunity, ang nasa utak nila, they would ask how. They would be very hungry, lalong-lalo na ang pinag-uusapan is another source of income. Kaya ang mga mayayaman, patuloy na lumayaman. And most of the people, sorry for the term, pero kapag sa mga mahirap, actually kaya naman po sila naghihirap. Kasi kapag naglalatagan ng opportunity, ang nasa isip agad, hindi pa nga na-explain, hindi pa nga binubuka yung bibig ng mag-explain, ang nasa isip na agad is puro duda. Tama mali, di ba? Kaya most of the people that are successful, they are very what? They are very willing to learn, especially when it comes to adding extra income or adding financial. Nagigets po ba? Naintindihan? Pero before anything else, let me give you a quick background about myself. My name is Gab Vivares. You can call me Gab. No? Just to give you an idea, kung gano'n na po ako katagal sa ginagawa nating negosyo right now, I've been doing front row for almost 5 years now. Sino ba? Para magkaroon ako ng idea sa mga audience ko, di ba? Para magkaroon tayo ng interaction. Sino mga estudyante? Ang madami-dami pala. Sino yung mga working? Working. Okay, working. Yung mga mukhang estudyante na lang. Parang lahat gusto, di ba? Young at heart, di ba? Pero anyways, ang background ko po, nakita ko yung front row. I was first introduced in this kind of business when I was a student, no? So, katulad ng sinabi ni Miss Pau, kung nabigyan kayo ng background, bago ako ipakilala, no? So, taga Bicol po ako, mukha lang pong taga Quezon City. Charot lang, no? So, kung familiar po kayo kay Kakamping, sa lugar ni Lenny Robredo, pero wala pa akong pinopromote na politika, no? Lahat na po naka-move on, no? So, galing po ako ng Bicol, Naga City. No? So it happens that I ended up here because I'm branching out my business. No? So ngayon, I believe na-discuss at naintindihan naman po natin yung first part of the presentation. No? Okay lang ba, mentally present, physically present, and mentally present? Kasi mamaya magtatanong ako, pag hindi po nakasagot ang isa sa inyo, one for all for one, uulitin po natin lahat ng presentation. Diba? So sa damay-damay na nag-iinit ang puwet sa upuan. No? So saglit lang po ako dito, I believe mga 15 to 20 minutes lang. Kasi po sa front row, we always say that this is fair and square business. When we say fair and square, we're not just here to sales talk you, we're not even here to force you to join. Kaya ipapakita ko po, I'm here para ipakita sa inyo kung ano yung malas na parte pag ikaw ginawa mo yung negosyo. Kasi naiintindihan ko Alam ko nasa utak ko, when I was in your situation, ang nasa isip ko, sige maganda naman yung front row, pinag-uusapan with different social media platforms, madaming sumasali, but what if minalas? Or what if, di ba, parang negative side or the downfall of the business pag ginawa yung negosyo? Naiintindihan po ba? Okay. So right now, nandito ako para explain. Sir, okay lang pa, slide po nung worst case. Ayan, i-explain. Ito po pala, nandito sa akin yung clicker, no? Nakalimutan ko na. Ganun talaga pag tumatanda, no? So, andito ako para i-explain po sa inyo yung 2-year projection, worst case scenario. No? Pero, kinagigiliwan ko ngayon si tatay. What's your name, tay? Mario po, okay. Palakpakan naman natin si Sir Mario. Okay. So, tawag dito, okay lang Sir Mario, example po kita. No? So, wala ka sir magagawa, ako yung speaker, no? So, what if si Sir Mario sumali ng front row? Makinig po tayong lahat, no? So, what if si Sir Mario sumali ng front row and he ended up na siya yung minala sa negosyo? No? Naglabas siya ng pera, naglabas siya ng package, he did the business, but unfortunately, minalas po siya sa negosyo. Anong mangyayari, no? Pero before that, nakikita ko yung iba sa inyo, yung iba, nararamdaman ko yung chakra, energetic, nakangiti naman talaga. Pero yung iba parang, makulimlim ba sa labas? Di ba? Parang nadala natin sa loob. No? I always believe pa naman na every blessing nanggagaling sa taas. No? I believe hindi ka lalapitan ng blessing kapag nakabusango tayo. Kung makulimlim sa labas, huwag na yung mukha. No? Di ba? Okay lang ba magkaroon muna tayo ng interaction? Okay. So what if ganito na lang? Bigyan ko kayo ng scenario para magkaroon naman tayo ng pag-uusap dito, no? So, what if, maswerte, naalala ko kasi sa t-shirt ni tatay, madami ngayong nag-election, tama? SK, tama ba? SK chairman, if I'm not mistaken. Sabihin natin, may si Sir Mario, ongoing, nagtumatakbo siya na SK chairman. Pero sabihin natin, siya yung long lost son at nanahimik siya ng 15 taon. Diba? 15 taon siyang nanahimik.
Ngayon lang siya nag-ingay. 'Di ba? Ngayon, si Sir Mario, since running siya ng SK, sobrang generous niya kasi anak pala siya ni Henry C. Na namayapang Henry C. Halata naman, chinito naman si tatay, di ba? Ngayon, what if si Sir Mario right now, magkakampanya, and sa sobrang generous niya, sa buong history ng Pilipinas, lahat ng mga kandidato, siya lang po yung magpapamigay ng 10 million sa mga taong boboto sa kanya. 10 million! Pamilyar! Oo, it's how much, ilang digits na yon, nasa 7 digits na po or 8 digits na, di ba? So, right now, sabihin natin, yung 10 million nagpamigay si Tatay Mario. Ngayon, sa 10 million na yan, usapang pangarap kaya, or sabihin natin material na bagay, what do you want to buy? Pag ikaw nakahawak ka ng 10 million, may it be cash, check, di ba? Or kaya bang ibang transfer yan, or e-Gcash, di ba? Ano yung posible, or ano yung the first thing na comes in your mind na balak mong bilhin? Right now, magkakaroon tayo ng interaction. I'll be needing five volunteers na magsasabi dito ng answer nila, what do they want? What do they desire to buy worth 10 million? Sir, na nakamask, wala nang iba, ikaw na nakaputi. What's your name? Are you invited here? First time, Alex. Pag ikaw sir nabigyan ng 10 million ni Sir Mario para sa SK, no? Anong pangarap ang balak mong bilhin? Grabe naman sa babae, parang halatang halata no? Anong balak mong bilhin? Taken po, for granted. Charot. Anong balak mong bilhin? House and lot. Grabe naman. Palapakan naman natin si Alex. House and lot. Sa lahat ng napuntahan kong branch, grabe, bagong-bagong pangarap. No? House and lot, no? Si, ano na lang, si ma'am, ayan, first time here, lalaki po katabi niyo, diba? Ikaw lang yung ma'am dyan. What's your name, ma'am? Rizalin. Okay. What do you want to buy if you're given a chance to give worth 10 million? Oh, wow, business. Do you have specific in mind? Restaurant, okay. Palakpakan naman natin si Rizalin. Alam mo, totoo lang, I've been doing the business, sabi ko nga, like I told you, 5 years na po. And sa 5 taon, it's really rare. Bibihira po ako maka-encounter na Pilipino na pag nagkaroon ng pera, ang nasa utak nila is papalagiin pa. No? So, maayos ang mindset, no? So, anyways, sino pa? Eto, si sir, estudyante. Halata di ba? Naka-uniform. Bakit ka andito, no? Ako yung teacher mo ngayon. What's your name? What's your name? Steven? Okay, what do you want to buy? Baka sabihin mo yung katabi mo, no? And charot lang. Anong, jewelry, okay, business rin. Ibi-business mo. Il-live selling mo, ganon. So, jewelries, okay. Anything else? Sino pa? Sino? Si ma'am na naka-white, na may white na mask. Yes. Naka-green po yung nasa likod nyo eh. Diba? What do you want to buy? Company! Mag-start ka ng company or bibili mo yung kumpanya ni Henry C. Diba? Kumpanya. Anong specific? Manufactured by anong product or what? Uy, kayo, ang dami yung alam sa buhay. Sabuhan kayo ng sabuhan, ha? Ha? Sorry, factory of? Grabe sa drugs. Ano, no? Clothing lines, okay. Grabe, parang nabanggit ko lang si Ma'am Riza din. Lahat na nagnegosyo, di ba? So, clothing line, okay. Eto na lang, since para malapit, ikaw, first time mo here, what's your name? Noah, okay. Nice meeting you. What do you want to buy if you're given a chance? Shh. Kung sino pa magsasalita dyan, walang Gcash okay. So mag-i-invest ka, like stock market. Okay. May alam to, no? So, investment. Grabe ang mga taga-QC, no? Kaya malago ang ekonomiya dito kasi lahat gusto parolingin pa rin yung pera. No? Gusto nyo paikot-ikutin, no? Hilig nyo no? Pero, anyways, ayan. Let's give them a big round of applause muna. I appreciate for the cooperation, no? So, ito yung mga gusto ng mga taga-Quezon City. Right now, I ask you a serious question. And right now, I will follow you up. I will going to follow you up with another question. And this requires a serious answer. No? Kung ikaw ganito, kung ikaw estudyante ka, pag nakagraduate ka, eventual work mo, sa sinasahod mo, no? Tingin mo gaano kabilis, gaano katagal mo makukuha yung pangarap mo. Kung ikaw naman nag-work ka right now, you're currently working or nagninegosyo ka, sa kinikita mo, sa sales mo, sa pumapasok sa yung pera buwan-buwan, tingin mo kaya gaano kabilis, gaano katagal mo makukuha, mai-implement, na-execute natin yung pangarap natin. Si ano muna, house and lot, Alex. Gaano kabilis, gaano katagal? Kayo ba si Alex? Diba? Si Alex kausap ko dito, diba? Si gaano kabilis, gaano katagal? House and lot. House and lot sinabi mo, diba? Nalito ako sa'yo, Yeah, like specific.
2 years? Grabe naman. Palakpakan naman natin. 2 years, okay, 2 years. Ano ginagawa mo? 10 million to So in a matter of 2 years, you can accumulate 10 million. Sir, can I ask you a question? Anong ginagawa mo right now? Wala! Paano mo kikitain yung 10 million? Di ba? Butasan mo kaya yung mask mo, tapos simulan mo na mag-TikTok. Tapos arf-arf ka na rin. Di ba? Para masimulan na natin yung 10 million, no? Everyday counts, di ba? Yung restaurant, gano'ng kabilis, gano'ng katagal? 5 years, okay. May palugit ng 3 taon, no? So, yung jewelry, 3 years. Grabe, ang yayaman ng taga-QC. Yung clothing line, company, 2 years. 2 years yung investment. 1 year, 10 million. 10 million. Ito I want to clarify myself, no? I want to be clear with myself. Ang tanong ko, yung 10 million, baka hindi nyo naintindihan yung 10 million po, gaano kabilis, gaano katagal mo siya maa-accumulate. Kung ikaw, estudyante ka right now, pag nakapagtapos ka, yung nag-aantay sa'yo na trabaho, yung kikitain mo doon, gaano kabilis, gaano katagal. Kung ikaw naman nag-work ka or nagninegosyo ka, yung kinikita mo buwan-buwan. Guys, 10 million po yan Gaano kabilis, gaano katagal? 7 years. 7 years, okay. Grabe, palakpakan naman natin. Alam mo, I wasn't looking forward for this kasi ang nasa isip ko, sasabihin nyo like 10 years, 20 years, 30 years, or 40 years, or maybe RIP. Diba? Kasi for me, in reality, nung tinanong ako sa ganyang sa sitwasyon na 10 million, actually, ang sagot ko lang is um, um, alam mo yung ellipsis, 3 period lang. Kasi I cannot speak or give specific answers. Kasi ang 1 million nga parang nag-syntax error na yung utak ko Parang wala akong nakilala, lalong-lalo na sa 10 million na nakapag-accumulate. Madami akong kakilala na wala sa mundo, hindi naman talaga nakahawak ng 10 million. And for me, that's my point of view. Realistic lang ako. So ngayon, ito yung mga nabanggit no. So sabihin natin, let me compute kasi mathematics don't lie. Ngayon, 2 years, 5 years, 3 years, 2 years, 7 years, yung 10 million, no? Sabihin na lang natin, ikaw, nakapag-graduate ka na, o sabihin natin, sa kwartong to, may tanong ako, meron po bang kumikita dito worth 50,000 in a matter of 1 month? Meron? 50,000, 50,000? Pero yung 50,000 po, kung ikaw nagtatrabaho, magandang trabaho o magandang maganda? Magandang maganda. Hindi mo pa nga alam kung anong trabaho. Diba? Baka taga-pedal ka ng Ferris wheel. Di ba? Or baka taga-pintura ka po ng isang establishment gamit cutics. No? Kasi kung ikaw, estudyante ka, let me educate you ang 50,000, kidding aside ang 50,000, kung ikaw magtatrabaho ka, para kitain mo yan, dapat mataas ang posisyon mo sa isang malaking kumpanya. At most ofly, sa mga nai-encounter ko po, ang mga kumikita ng malaki is napapanot na ulo because of stress. And they've given their life for 20 to 30 years, 3 dekada para lang sila ma-promote at kitain yan. Nangyayari, tama? That's the reality. Diba? So ngayon, yung 50,000, maswerteng senaryo ka kung yan ang kikitain mo after you get your bachelor's degree. In short, yung diploma mo. Diba? Kasi if I am not mistaken, pag ikaw, as fresh graduate ka, maswerte ka na po makahanap ng trabaho agad. Pero if I am not mistaken, ang starting salary is worth 8 to 12,000 pesos in a matter of 1 month. But let's say, sabihin na lang natin, and nangyayari naman to sa reality. Say, for example, let us compute this. Kung gaano kabilis, gaano katagal natin siya makukuha, no? Kasi titignan natin para makita nyo kung gaano katagal bago ma-implement yung pangarap nyo. Ngayon sabihin natin, wag na lang 50,000 kasi unrealistic. Sabihin natin 20,000 pesos. May kumikita ng ganito sa labas, tama? Meron pong kumikita, tama? Ngayon, I believe yung 20,000, pag dumating yung sahod, lahat, most ofly, sa kinikita natin is yung pambayad, bills, kuryente, alam to ng mga adulting na, tama? Ng mga magulang na, tama? Yung may mga pamilya na or nagsasarili, independent na, kuryente, tubig, wifi, transportation, pangkain mo. Minsan ang kain mo hindi pa 3 times a day, 5 times a day pa kasi may late pagkain ka ba, di ba? Late night snack, di ba? Tapos yung load mo, yung data mo, tama po ba? Ang tawag dyan is needs. Tama? Needs. Wala pa po yung wants or lifestyle natin. Pag sinabing wants, kain ka ng resto, yung bill mo nasa 2K, nasa 3K, tama mali. So mostly, sa 20,000, wala rin po tayong natatawag na nasisave or naitatabi. So kung ito, nakukonsume natin yan every month, paano natin ito mai-implement? But let's say, sabihin natin, nakakapag-save ka. Sabihin natin na worth 10,000. 10,000 every month. No? So, i-minus natin, sabihin natin, ginikipit mo sarili mo, tinitipid mo. Kasi, ang goal mo, ang objective mo, ang intention
intention mo, makapagtabi ka ng 10,000 pesos every month. Nakukuha. Can you follow me? Okay. So ngayon, tignan natin kung gaano katagal kung nakakapag-save ka ng 10,000 every month. So yung 10,000, we have 12 months in a year, right? So ngayon, i-times po natin ng 12 months. Kasi kaya naman natin magtrabaho ng isang taon na tuloy-tuloy. Tama ba? So yung 12 months na yan, magkano yan? That's 120,000 pesos. Nakikita po? 120,000. Guys, yung 120,000, if you would look onto it, malapit malayo sa 10 million. Kung sa house and lot, baka graba pa lang po kulang pa. 'Di ba? Baka hollow blocks pa lang, wala pa yung yung pangalawang parte ng bahay. 'Di ba? Kwarto pa lang, 'di ba? So yung 120,000 malayo pa. Pero sabihin na lang natin, si Sir Steven, right? Sir Steven, I mean like ilang taong ka na? 16 years old, batang-bata. Sabihin natin, bigyan natin si Sir Steven ng 10 years. Kaya magtrabaho? In short, 26 years old ka na nun. Tama? I-times natin yan. Ngayon, kung titignan mo, pag dinagdagan natin si Sir Steven, he's 16 right now. 16 years old. Pag dinagdagan natin ng 10 years, he's 26 years old. Eh ngayon, eto, isang taon to. I-times natin ng 10 taon. Magkano po yan? That's 1.2 million. Para kumita si Sir Steven ng 1.2 million, kailangan mo magtrabaho, wala ka magagawa. Kailangan mo magtrabaho ng 10 taon. Tama? Yun ay kung nakakapag-ipon ka ng 10,000 every month. Ngayon yung 1.2 million guys, tanungin ko kayo, malapit malayo sa 10 million? Sobrang layo pa. Pero kaya pa ni Sir Steven kasi he's only 26. So dagdagan ulit natin ng 10 years, 36 years old. Nagtatrabaho pa ang mga 36 years old, tama? So ngayon, pag dinagdagan natin ng 36, another 10 years, that's 1.2 times 2, that's 2.4 million. Ngayon guys, malapit malayo. Malayo pa rin. Pero si Sir Steven, very persevered, very determined na makuha yung jewelry, ano ba sa'yo, jewelry shop niya. So, another 10 years, 46 years old. Kaya pa magtrabaho, tama? Oo naman, magulang niya. Si Sir Mario nga, nagtatrabaho pa. Ilang taong ka na, sir? O, 62 nga, nagtatrabaho pa eh. So, kaya pa, wala po tayo mag-inarte. 46 years old. Another 10 years, that's 3.6 million. Tama? So, malapit malayo. Malayo pa. Dagdagan pa natin ng 10 years. Tama? That's 56 years old. That's another 10 years, that's 4.8 million. Malapit malayo. Malayo pa rin. Pero at least malapit ka na sa kalahati. Diba? At least kahit pa paano, may shop ka na. Tapos konting jewelry. Wala pang mga diamante. Puro gold pa lang. Saudi gold. Diba? So ngayon, dagdagan pa ulit natin ng 10 years. 66. Actually, if I'm not mistaken, ang retirement age is 60, 65, or 60, 63. If I'm not mistaken. Ngayon yung 66, wala eh. Kahit retired na, gusto pa rin magtrabaho ni Sir Steven. Masipag pa rin, no? So ngayon, magkano na another 10 years? That's 6 million. Malapit malayo. Malapit-lapit na. Kahit pa paano, di ba? So ngayon, isasagad natin para makuha lang natin yung 10 million. So kapag si Sir Steven, nag-76 years old, magkano na? That's 7.2 million. 86 years old, malapit niya nang makita yung liwanag ni San Pedro. Di ba? May dextrose ka na at lahat, hataw pa. Di ba? Kasi jewelry shop. Yun ang gusto mong ipamana sa mga apu-apuhan mo, no? So magkano na? That's 8.4 million. Isagad na natin. Kasi meron naman umaabot ng 100 years old. O plus, may bonus ka pa sa gobyerno, 100,000 pesos. No? So 96 years old na si Sir Steven, grabe siya yung makikilala mong tao na wala pa rin sakit sa kasukasuan. Walang rayuma, di ba? Kaya pa. That's 9.6 million. Ngayon, siya na po yung tinatawag sa Pilipinas, isa sa mga pwedeng tawag dito, i-feature kay Jessica Soho. Tama ba? Jessica Soho yun, yung mga kwento na legendary. Right now, alam mo kung bakit legendary si Steven? Kasi imagine mo 106 years old na. 106 years old, magkano kinita niya? 10.8 million. Ngayon, nakuha niya po yung 10 million. Alam mo, it's funny. Nakaka-relate ako sa iyo, sir eh. Wala akong reaction during the time when I was listening there. Alam mo kung bakit? Parang all about this discussion, parang it's too good to be true. Tama mali. Lalong-lalo na, ang bilis kasing sabihin ng 10 million. Pero kung i-execute mo yan in reality, sobrang bihira lang po ang tao na nakakahawak ng milyon. Ang 1 million nga po, most of the time, hindi pa napangyayari. Tama mali. Eh ako ngayon kung titignan nyo, nung na-invite po ako, wala po akong idea na ang papasukan ko part-time. Wala po akong interest sa extra income. Bakit? Estudyante ako, most ofly katulad nyo. So ang alam ko lang po is umuwi ng bahay, mag-aral ng mabuti, kasi ang sabi po sa akin ng parents ko at ng mga elders sa bahay namin is mag-aral ka na mabuti. You get good grades, you get a good paying job. Pag nakagraduate ka, makakahanap ka ng trabaho na magbibigay
sa'yo ng magandang sahod. Tama? Yan ang mostly Asian mindset. Tama, mali. 'Di ba? So, wala po akong interest, lalong-lalo na sa mga ganitong industriya. Nagkataon lang, that time, syempre, pag bata ka, inaya ka ng kaibigan mo, tapos ginamitan ka ng magic word na libre. So, doon po ako napadpad. Hindi ko alam na, akala ko kakain lang kami, pero yun pala, laklakan na ng luta tayo. No? Pero before that, totoo lang siya po yung tao na gusto kong bigwasan. Pero right now, para magkaroon kayo ng idea, right now, sabi ko nga hindi naman po ako tatagal dito kung walang nangyayari, wala pong benefit sa akin yung kumpanya. Alam mo ang nakakatuwa right now, sa lahat ng narating ko so far, siya po yung pinakaunang tao na pinapasalamatan ko kasi nakinig ako sa opportunity na pinakita niya. Ngayon, alam mo, during the time na nakikinig ako dyan, hindi pa totally nag-absorb sa akin. Kasi yung 10 million, para sa akin, sobrang laking pera niyan. To the point na hindi na nga kayang basahin ng brain cells ko. Hindi nag-absorb sa utak ko, to be honest. Kasi hindi ko naman nakita yan na cash or even sa bank account ng nanay at tatay ko. Pero kung titignan mo, it may sound funny, but it's true. Tama, lalong-lalo na, nasa Pilipinas tayo guys. Ano po ba ang estado ng Pilipinas? This is a third world country. Meaning to say, pag sinabing third world country, 97% of Filipinos here are living in what? In poverty. Tama, mali. 3% of people here living in the Philippines can also experience, they're just the people that can experience wealth or comfortable living. Tama, mali. Kasi mostly, anong laging problema? Pera, pera. Tama, mali. Naiintindihan po ba? So right now, alam mo nasa isip ko, nung nakita ko po yung negosyo, although hindi ko po sa interest, kasi graduate po ako ng tourism. So kung titignan mo, napakalayo po ng pinagtapusan ko sa ginagawa ko right now. May kakilala po ba kayong graduate ng BS in Tourism Major in Glutathione? BS in Tourism Major in Inviting. Pero po ba? Wala It's not my line. Nagkataon lang na ako, tinitignan ko na I may not need this opportunity now, pero baka after 3 months kailanganin ko. Baka after 6 months kailanganin ko. Kasi hindi po natin alam what might happen, what can happen for the next few months. Just like this time. Dapat po natuto na po tayo nung panahon ng pandemic until now. We're still in pandemic era. Ano po ba dapat ang natutunan natin sa pandemic? Dapat po natuto tayo sa financial. Wala pong masama magkaroon ng backup plan. Wala pong masama magkaroon ng fallback. Alam mo kung bakit? Realistic po ako, sasabihin ko sa inyo Nung pumasok ang pandemic, anong nangyari? Economically down, buong mundo, hindi lang Pilipinas. And we are in a world with what we call recession. Anong ibig sabihin ng recession? Bagsak po ang ekonomiya. Ngayon, bakit? Nag-lockdown, walang pumapasok na pera, puro palabas ang pera, walang investment, walang negosyong nangyayari. Ang nangyari pa nga po, it's sad to say, pag nag-open ka ng TV, ang balita is madaming nagsarang negosyo at madami pong trabahante na nawala ng trabaho. Kaya po madaming naghihirap sa Pilipinas, alam mo kung bakit? With the scarcity mindset. Ano yung scarcity mindset? Tsaka na natin isipin, pag andyan na. Tama, mali. Bakit? Why not? Na magkaroon tayo ng Boy Scout mindset. Parang battery lang. Every ready. Diba, laging handa. Kasi ang nasa isip ko, kung ako graduate ako ng flight attendant or tourism, ang plano ko mag-flight attendant, malayo sa profession na ginagawa ko ngayon. Ginawa ko po yung front row as backup plan. Negative po ako sa ganitong negosyo, ayoko po sa ganitong negosyo. Pero ang nasa isip ko, realistically speaking, madali po ba maghanap ng trabaho sa labas? Diyos ko. Mag-search ka po, tignan mo. Yung cellphone mo, huwag mo kasi gamitin puro TikTok. Huwag mo kasi gamitin puro ka-scroll. Sayang nang niloload mo. Lamang ang may alam. Mag-open ka ng Google, search ka, gaano kadami nag-graduate sa Pilipinas ang unemployed. Take note graduate. Wala pa po doon yung hindi pa mga graduate. In short, sa buong Pilipinas, gaano kadami, milyon ang unemployed po. Tama, mali. Nagigets mo? Ako estudyante pa lang ako, nung nakita ko na yan, advance na ako mag-isip. Paano advance na ako mag-isip? Kasi ang nasa isip ko, after I get my bachelor's degree, what comes next? First batch po ako ng K-12, familiar. Mukha lang po akong 28, mukha lang akong 29. Pero ang nasa isip ko, after I'm done with the senior high school academic curriculum, what comes next? College. After that, ano na? Reality speaking, pag ikaw nag-apply ka, sabihin natin, bala ko magtrabaho sa Cebu pa. Kaso hindi lang naman school ko ang nag-offer ng tourism. Anong laban ko kapag ang kasabayan ko, Arineo? Pagkasabayan ko, Lasal. Pagkasabayan ko, UP. Right now, pag ikaw mag-a-apply ka, dalawa lang itatanong sa'yo. Una, sa pag-graduate. Pangalawa, sino kakilala mo dito? What if wala akong back? No one's got my back but me. Nagigets mo? Hindi naman pwedeng 18 na ako, nakagraduate na ako at lahat-lahat. Diyos ko, kawawa naman yung magulang ko kung aasa pa rin ako sa kanila, even pang transportation para maghanap ng trabaho. Even yung pang print ng biodata at resume. Sabi ko nga ang nasa isip ko iisa lang. Yung iba nga kumikita, why not, consider ko ang front row as what? As my stepping stone. As my stepping stone lang. Subukan ko lang. Sabi ko nga 3 letra lang, wala namang mawawala. Una, ano bang mawawala kung susubukan ko to? Wala nga po akong 15 mil. Ang meron lang ako that time, pride. Sabi ko, totoo lang, ang pride, wala namang problema. Pero dapat ang pride,
sinasalugar. Eh bakit ako magkakaroon ng pride? Unang-una sa lahat, wala pa nga ako nararating sa buhay. Mali. Di ba? Ang yumayaman lang sa pride at nagkakaroon lang ng pagbabago sa buhay, nagkakaroon ng komportableng buhay is ano? Yung sabon. Yung detergent. Di ba? Nakukuha nyo, sabi ko nga, meron ako mga kakilala, clients ko right now sa Bicol, anak ng business tycoon. Alam nyo kung gano'n sila kayaman, hindi niya kailangan ng front row. Pwede nyo i-search John Lawrence Diao. Apelyido pa lang Chinese. Hindi niya po kailangan ng pera. Pero alam mo kung bakit ako namangha? Ito po yung sinasabi ko kanina pagpasok ko lang. Kaya pala yung mayaman ang mayaman at mahirap ang mahirap because of the mindset, very different. Kasi yung taong to, anak po siya ng ang pagmamay-ari nila, nag-franchise po sila ng dalawang McDonald's. Mayaman hindi. Tapos meron po silang isang real estate. Ano po yung real estate nila? Condominium sa Bicol. So kung titignan mo, nabigla ako. Kasi sabi ko, bakit kailangan mo pa rin gawin ang front row? Iisa lang ang sabi niya, maswerte lang po ako kasi masipag yung magulang ko. Pero ngayon po, yung yaman nila, damay lang po ako. Pero wala po akong yaman. Doon ako namangha, alam mo kung bakit. Sobrang yaman pero very humble. Mali. Diba? So dapat mas kailangan ko maging humble kasi hindi pa nga ako mayaman eh. Nagigets nyo? So sabi ko, subukan ko lang. Ngayon, ang nasa isip ko lang, at that age, estudyante ako, kung kumita ko sa ganitong negosyo, thank you. Kung hindi ako kumita sa ganitong negosyo, di natuto. Diba? Subok-subok lang eh. Sabi nga sa buhay, mas talo ka kapag hindi ka sumubok. You will never know, not until you try. With what's happening in the Philippines, diba? Ayoko na po dumating sa katulad ng magulang ko. Yung both parents ko po, they are working in Europe, at ayoko na pong dumating sa punto na mawalay sa pamilya just to earn good digits, good money. Diba? Kasi naniniwala ako sa Pilipinas, may pera po. Tanong niyo sa akin kung bakit. Punta ka ng EDSA. Anong mapapansin mo? Traffic! Tama! Bakit traffic? Dahil ba sa kariton? Dahil ba sa bisikleta, motorsiklo? Traffic because of what? Because of cars. Magkano ang isang sasakyan? Nagkakahalaga po yan, if I'm not mistaken, 800,000 to 1.2 million. Hindi pa yung kagandahan sa sasakyan. Tama mali. Ibig sabihin, kung ang mga Pilipino dito, they can afford cars. In short, sa Pilipinas, may pera. Pag pumunta ka ng Pampanga, anong mga makikita mo? Koreano. Tama? Pumunta ka ng Binondo, anong meron? Chinatown. Tama ba? Hindi kasi ako taga dito eh. Punta ka ng BGC, pare. BGC tol. Diba? Punta ka ng BGC. Mostly, ang makikita, foreigners. Ibig sabihin, what they are called here in the Philippines, they are called with investors. Investor, bakit nag-i-invest sa Pilipinas? Kasi nakikita nila na potential, malaki ang economy ng Pilipinas, hindi lang na-maximize. Nagigets po ba? We are not guys in the industrial age. We are now in information age at lamang po ang may alam. Nagigets? Kaya kahit hindi ko forte ang pagninegosyo, kahit hindi ko gusto ang pagninegosyo, kung ito yung makakakuha ng ultimatum life that I want, my goals in life, the ultimatum, and I believe ito din po yung gusto nyo. Kaya po kayo nagsusumikap sa buhay. Kaya po kayo nagtatrabaho. Kasi hindi lang po siya para sa atin. Alam mo, there's one thing that triggers me and what really caught me, na pinaba ko ang pride ko at sinubukan ko yung pag-networking. Alam mo kung bakit? Ang nakita ko po dito is because of this system, makikita ko, makukuha ko po yung tinatawag na time freedom and financial freedom. Familiar kayo with the word leverage? Familiar? Kung kakilala niyo po, dati, ang top 1 sa Forbes, sa buong Pilipinas, top 10 richest man in the Philippines before Henry C. Tama? Si Henry C., just to give you a background, he is a shoe shine boy, tagalinis ng sapatos sa labas ng Mercury Drugstore. Could you even imagine, saan po kukuha yun ng pangkapital para makapagpatayo ng SM? Wala. Eto na lang para magkaroon kayo ng idea. Alam niyo po ba na si Manny Villar, first ever Filipino to be landed with the top 1 na pinakamayaman sa buong Pilipinas? Filipino, pure Filipino po si Manny Villar. And just to give you a background, pwede nyo i-search para makita nyo kung totoo lang ang lumalabas sa bibig ko. Mag-search ka, ano background ni Manny Villar? Dati po siyang nagtatrabaho sa corporate world. Ngayon, anong ginawa niya? Nag-resign po siya kasi nananawa na po siya sa 8 to 5 scheme. 8 a.m. papasok, 5 p.m. lalabas. Yung kinikita niya pagkakasyahin 30, yung 30 pagkakasyahin ng kinsenas. Nanawa po siya kasi ayaw niya naman na kumita na walang nakikita sa kinikita niya. Ngayon, ano pong nangyari? Nag-diskarte ng utang worth 10,000 pesos. Nag-retire sa trabaho, ano mong ginawa? Nag-start ng negosyo. At yun na po yung graba at buhangin. Right now, who is Manny Villar? Who is Manny Villar? He is the owner of Vistaland, Camellia Homes, Vista Mall, All Homes, Coffee Project. Sobrang yaman niya po. Tama mali. Daig niya po si Lusutan ng may-ari ng Philippine Airlines. Daig niya po si sino pa? Si tawag dito? John Gokong Wei. Kilala niyo po ba si John Gokong Wei? Lamang ang may alam kung anong alam ng utak mo, that dictates your future, that dictates your destiny. Kasi imagine mo John Gokong Wei, when he was 15 years old in Cebu wet market, he's selling what? Peanut. Nagbebenta ng mani. Ngayon kung titignan mo, sino si John Gokong Wei? Siya po ang owner and founder of Cebu Pacific Airlines. Siya po ang owner ng Robinson's Mall. Siya po ang owner ng Sun Cellular Network SIM card.
pamilyar? Yung iniinom nyo kapag mainit, sito. Sa kanya po. Nagigets mo? Pero nag-start, walang-wala. So ang nasa isip ko, kung ang buhay nila, their lifestyle, is what I want, I need to do what they do. Ano bang ginagawa nila? Pag ninegosyo, sa lahat ng negosyo, ito na pinaka-nakita ko madali. Kasi bakit hindi ka mag-iisip ng produkto? Patok na sa market. 'Di ba? Anong gagawin mo? Bibili ka lang ng package. Guys, walang membership fee. Actually, wala kang nilabas na pera. Bakit? Bumili ka lang ng package, nagkaroon ka pa ng bonus na business side. Ang maganda pa dito, hindi lang siya all about money. It's not all about you earning money. Matik na yun kasi negosyo to eh. Pero ang pinakamaganda na hindi kayang tumasa ng pera, alam mo kung ano? Lalong-lalo na sa mga estudyante makinig ka sa akin na mabuti. It's what we call character development. Kasi would you believe me kung sasabihin ko sa inyo, when I started here 5 years ago, sobrang mahihain ko. Familiar po kayo sa panyo, Armando Caruso ang tatak? Pag pumunta ka ng SM Department Store, may Armando Caruso na brand, lagi po ako merong ganun. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Baka kumanta na ako eh. Hanggang Sunday. Di ba? Every day, meron akong panyo sa school. Alam mo ano ginagawa ko sa panyo? Nakaganon ako lagi. Di ba may kaklase kayo ng gano'n? Nasa gilid lang. Basta ako gano'n. Ako yun. So, who would have thought that me, as an introverted type of a person, would do the business? Bukod sa wala akong 14.88, I really don't have that. I'm humbly saying that I really don't have that. Mahihain ako. I can give you all the reason para hindi ko subukan ng negosyo. Pero ang nasa isip ko, if I want change in my life, kailangan ko umalis sa comfort zone ko. Kasi walang magbabago, kapatid, kung wala kang gagawin pagbabago. Tamang mali. Now, nung ginawa ko, na sinubukan ko, sabi ko kahit paano, sabi ko nga kahit hindi kita pakitain dito, pakitaan kung ano ang resulta ko. Sabi ko, hindi ako tatayo dito at haharapin kayo at i-explain ko sa inyo kung hindi totoo yung business. Nagigets niyo po ba? Naintindihan? So, yun yung naging point of view ko. Right now, ipapakita ko naman sa inyo na pag ginawa mo si front row, balik tayo, dumako tayo sa pinaka-itatakel ko, yung 2-year projection. What if binalas ka dito? Gaano ba kabilis, gaano katagal? Actually, hindi po ito nangyari sa akin. Pero, posible mangyari kay Alex, posible mangyari kay Steven, o dun sa gusto magkaroon ng kumpanya. Ngayon, pag ginawa mo yung negosyo, hindi po ipapakita lang yung kagandahan na part ha. Fair and square kami. So, don't you ever think that we are here to sales talk you. Nandito po kami, ang trabaho lang namin, ipakita namin yung negosyo. Now, it's up to you if you're going to take it. Okay? So, right now, paano pag ginawa mo yung negosyo? Nagkamali ka, di ba? Or minalas ka. Now, pag ikaw, sa worst case scenario, nagsimula, halimbawa, sabihin na lang natin, Steven, right? Sabihin natin si Sir Steven, sumali siya. Nung sumali siya, gano'n siya kamalas? Gano'n siya kamalas? Dalawa lang po ang sumali sa kanya. Sa buong stay niya sa network, dalawa lang ang taong naniwala sa kanya. Tapos, yung kamalasan niya, pamana niya pa dun sa dalawang tao na naniwala sa kanya. In short, tagdadalawa lang po ang naniwala sa kanya. Right now, paano, tignan natin kung anong mangyayari sa loob ng 2 taon. Ngayon, ilalagay natin dito lahat ng months, di ba? So, we have 12 months in a year. This time, sabi ko nga, dalawa lang. So, naalala niyo yung in-explain ni Miss Pauline, left and right? Naalala ba? So, ngayon, what if may isang sumali, nilagay natin sa left side, nilagay natin yung isang side sa right side. Di ba? Isang tao lang. Magkano kikitain mo? Guys, weekly ang income dito, pero since mala si Sir Steven, anong nangyari? Buwan. Monthly po ang earning niya. So, ngayon, magkano kinita niya? 4,500. So, the second month, tagdadalawa lang, di ba? So, nakapag-refer this time, wala ka na pong na-refer. No? Yung na-refer mo, nag-refer ng dalawa. In short, ulitin ko, just to emphasize, tagdadalawa lang po. So this time, magkano kinita mo sa loob ng isang buwan? That's 5,000 pesos. In short, sa loob ng 2 buwan, kumita si Sir Steven ng 9,500 pesos. Malayo pa kasi hindi pa nakakabalik. Magkano yung pinaka-package? 14,988. Can you follow? Okay, let's proceed with the third month. 4 sa left, 4 sa right, kumita si Sir Steven ng 10,000. Alam mo kung bakit malas? Kasi yung 14,988, nabawi ko po yun sa loob ng isang buwan. Si Sir Steven, 3 buwan bago niya po nabawi yung kapital niya. Nagigets ba? So right now, i-proceed natin with the 4th month. 8 sa left, 8 sa right, kumita ng 20,000. 16 sa left, 16 sa right, kumita si Sir Steven ng 40,000. 32 sa left, 32 sa right, 80,000. 64 sa left, 64 sa right, 160,000. Kumikita na, look at this ha, tagdadalawa po. Worst case to, tagdadalawa. So 128 sa left, 128 sa right, 320,000. 256 sa left, 256 sa right, 640,000. Now the question is, Miss Gab, is it possible? Miss Gab, is it possible that this can happen? Of course, yes. Definitely, yes. Alam mo kung bakit? Yung mga na-refer mo, naglabas din yan ng 14,988. Hindi po nila hahayaan. Yung 15 mil, hindi po yan barya. No? So, hindi po nila hahayaan na hindi makabalik or magkaroon ng return of investment. Do you get the point? Now, tuloy-tuloy tayo. So, dumadami ng dumadami, hindi na po siya napipigilan. No? So, but let's stop here kasi kung titignan mo, that's worth 640,000 in a month. But just like Miss Pauline said earlier, meron po tayong tinatawag na safety net, which is wala pong nauna, walang nahuli, wala pong pyramiding na tinatawag. Pantay-pantay ang income. So kung titignan mo, yung
640,000, magiging ang end up niya po is 600,000 pesos. Now, to be clear sa mga late po na nakarating para magkaroon kayo ng idea, saan napunta yung 40,000 pesos? Sa bulsa ba ni Miss Gab? Kasi siyang nagsasalita ngayon. How I wish. Pero hindi. Di ba? Saan mapupunta? It will go with the innovation of the product, sa innovation ng company, sa lahat ng sistema, lalong-lalo na ito po. Meron po kami magkakaroon ng event this coming November 6 sa Mall of Asia Arena. So lahat po na sobrang kita is napupunta sa kumpanya. So it's balance. Kumikita yung owners, kumikita yung company, kumikita yung distributors. That's why bankruptcy is hindi po siya possible na mangyari. Kasi pantay-pantay eh. Nagigets po ba? So ayan, tuloy natin with the 10th month, 256 sa left, 256 sa right, nagmo-maximum na si Sir Steven. 600,000, and for the last month of the year, another 600,000 pesos. Now, the question is, Ma'am Gab, magkano yung na-accumulate ni Sir Steven in a matter of 1 year? Worst case scenario. First year, pumalo po yung income ni Sir Steven ng 3,039,500 pesos. Yung iba, hindi ko alam kung nagisingkin sa kanila yung salitang milyon. Diba? Pero yung iba parang normal lang sa kanila yung million. Hindi ko alam baka may mga transactions sila. Diba? Pero kidding aside, 3,039,500 pesos. Ito po yung pwedeng ma-accumulate sa loob ng isang taon. Kapag tagdadalawa. Iba pa kapag tagdatatlo, tagda-apat. Diba? Ngayon, tignan natin kasi sabi nga 2-year projection siya, ito isang taon pa lang. Pero kung mapapansin mo, with the remaining months, nagpa-maximum na si Sir Steven. Ibig sabihin, 600,000 na. So ngayon, igagawin natin, imumultiply na lang po natin siya sa 12 months. So 600,000 times 12, that's worth 7.2 million. Plus, i-add po natin yung the first year, 3 million plus 7.2 million is worth 10 million in a matter of 2 years. So, alam mo, yung house and lot ni Sir Alex, ilang taon na ngayon? Sorry? 19. O pag 21 mo, sakto sa dibo ng lalaki, living independently ka na. Diba? 2 years na, matitirhan mo na yan. Yung restaurant, diba, masusubukan na namin mapuntahan. Ilang taon ka ngayon? 22. 27 years old ka, diba? Ano ka na? Boss babe ka na. Strong independent woman ka na, diba? So yung jewelry, yung kumpanya na gusto mong ipatayo, jewelry kay Steven, 3 years, 2 years na lang, 2 years na lang yung clothing line. Tapos legal pa na pamamaraan. Diba? Kasi yung 2 years, para kumita ka ng 10 million, pwede siya, yun nga lang illegal. Diba? Baka madakip ka, diba? Mawangwang ka. Diba? Yung investment, to be honest, 2 years na lang. So ngayon kung titignan mo, yan po yung posibleng mangyari. Alam mo, sabi ko nga kahit hindi 10 million, kasi sabihin natin, it's really hard to believe, it's too good to be true. Diba? Kahit wag na lang 10 million, kung kikitain ko dito, kahit sabihin natin 1 million, hindi ko pa rin naaayuhan. Alam mo kung bakit? Nung nakita ko to, bata ako. Imagine mo, hindi ka pa graduate, meron ka ng savings na 1 million. Ang matindi, bata ka, wala ka pang responsibilidad. Ang iniisip mo lang most of the time, sarili mo. Tama? Wala ka namang anak na pinapalede. Wala ka namang anak na pinag-aaral. Wala ka namang magulang na sinusustentuhan. Ang iisipin mo lang sarili mo. Nagkataon lang. Kaya habang estudyante ako, naging work smart ako. Kasi ang dami ko nang nakikita sa labas na they've been really working hard. Pero the question is, successful or mayaman? Did they get the time financial freedom that they want? Most of them no. Tama? So ang nasa isip ko, habang bata ako, isa lang. May narinig ako dati na motivation sa Facebook. Ang sabi, you start young, retire young. Kasi totoo naman ang pera, nababalik, nakukuha. Pero yung oras, panahon, in short, yung edad natin, hindi po yan nababalik at wala pong katumbas ka na pera. Ang nasa isip ko, isa lang. Hindi ko pinangarap po ang buhay ko po magkayod kalabaw para sa pera. At hindi ko po pinangarap na maging alipin ng salapi. Kung ang iba nga kumikita habang hawak nila oras nila, ibig sabihin, isa lang din. Kaya ko din yun. Kasi sa buhay, ganun lang naman Kung sino yung papakinggan mo, gagayahin mo, yun din po ang mangyayari sa inyo. Bigyan kita ng specific example. Katulad po ni McDonald's. Si McDonald's po ang top leading fast food chain all over the world. Nung pumasok sa Pilipinas, top 2 lang siya. Sino po yung top 1? Si Jollibee. Si Malaking Bubuyog. Diba? Si Jollibee. Kung titignan mo, saan pong system kinopya ni Jollibee ang meron siya ngayon? Kay McDonald's Corporation. Tama mali. Diba? Sa buhay, kopya-kopya. Sa school, bawal mangopya. Pero sa totoong buhay, kailangan mong mangopya kapatid. Kung anong ginawa ng mga successful na tao, yun lang naman ang kailangan mong gawin Kukopyahin mo lang Pero sabi nga, isusubukan mo. Alam mo, nung na-invite ako dito, wala po akong pera to be honest. Sabi ko nga, inuulit-ulit ko sa inyo. Pero ang meron po ako that time, lakas ng loob. Iisa lang. Alam mo kung bakit? What really caught my attention here, what really made me decide, it's not the money. Alam mo kung bakit? Kikita ka Sabi ko nga kay Alex, butasan niya mask niya, mag-arf-arf siya sa TikTok, kikita siya na walang nilalabas sa pera. Tama mali. Magtrabaho ka, kikita ka ng pera. Pasok ka sa fast food chain, kikita ka ng pera. Kahit saan ka pumunta, kikita ka ng pera, may it be legal or illegal. Pero the thing is, kikita tayo ng pera. Pero most of sa mga kumikita ng pera sa labas, hindi nila nakikita kung anong nangyayari sa pera nila. Tama mali.
close eh. Sabi nga parang katulad ng November, gino-ghosting tayo ng kinikita natin. Hindi natin nararamdaman. So ang nasa isip ko, isa lang, kung mahihirapan lang din naman ako, doon na ako sa sulit. Pareho lang din naman mahirap, doon na ako sa makikita kong may bunga. Kung totoo man talaga na yung mga tao dito successful, kung totoo man talaga yung mga tao dito na sumubok, may nangyari. Sabi ko, sige, subukan ko. Ngayon the question is, hindi na ako magpapatagal kasi hindi na ako tatagal dito kasi hindi ko naman talaga part yung mag-share kung anong nangyari sa akin sa front row. Pero bibigyan ko kayo ng glimpse. Bibigyan ko kayo ng glimpse na ano bang nangyari sa akin nung ginawa ko yung business. No? So, nag-start ako dito, hindi ba okay? Okay. So, nag-start ako dito, sabi ko nga, estudyante. Wala akong alam sa negosyo. I'll be honest with you, I'll be honest to you, to everyone, na nahirapan po akong gumawa ng diskarte. No? So, ginawa ko lang ng paraan kasi sabi ko nga, a lot of students here are very inspiring. Madami pong estudyante dito na kumikita. Diba? Madaming mga working with different walks of life kumikita. So, sabi ko, why not subukan ko? So, ulitin ko to recent student po ako, nag-start po ako, ayan. Wala pa akong kamuwang-muwang sa buhay. Wala pa akong alam sa negosyo, no? Yung magulang ko po, to be honest, sila po yung pinaka-main reason ko. That's why I tried front row. Kasi sabi ko makakabawi ako pag kumita ko ng pera. Pero the thing is, kailan? Lahat po tayo, we want to reciprocate the efforts of our loved ones. Kaso the question is, kailan? Alam mo ang pinaka-betray sa buhay? Alam mo yung pinaka-traidor? Yung oras eh. Kasi hindi po natin alam kung kailan pupunin yung pamilya natin o yung mga taong mahal natin sa buhay. 17 pa lang ako nung na-invite ako, naiisip ko na yan. Alam mo kung bakit nangyayari yan sa realidad? Imagine mo yung isang business partner ko, hindi niya ini-expect, 30 years old pa lang po yung ate niya. Kinaumagahan, nawalan po ng buhay. Diba? So ayoko lang dumating sa punto na ma-encounter ko yung salitang regret. Ayoko manghinayang. So sabi ko, di bali ng at least sinubukan ko, sinimulan ko. Right now, ano bang nangyari sa akin? 3 years ko pong ginagawang negosyo. Nag-start ako dito 17, 1 month becoming 18, nahirapan pa ako gumawa ng paraan, hindi pa ako sinuportahan ng magulang ko. Di ba? Sariling sikap sa pagkuha ng 15 mil na yan. So ngayon, kung titignan mo, 3 years at the age of 23, dapat po, flight attendant ako ng Cebu TAP. Or dapat ang naririnig nyo na lumalabas sa bibig ko pag boarding time, ang sasabihin ko, welcome to Philippine Airlines. Dapat yun yung trabaho ko. Diba? Pero kung titignan mo right now, kaya pa ako nag-front row kasi ito po yung pipili kong kitain sa loob ng isang buwan. Pero right now, the question is, Ma'am Gab, totoo ba talaga yan? Alam mo, sabi ko, kahit hindi ko ito ipakita, hindi ako tatagal dito, hindi ako sunga, hindi ako tatagal dito na wala akong nagiging benefits. Pero, sir, kaya bang i-play? Kaya ba, Sir Jomar, i-play? Ay, okay. So, ikaw na lang, sir, mag-play. Ngayon, kung titignan mo, at the age of 23 po, kinita po natin yon hindi isang buwan. Kinita po natin yon sa loob ng isang linggo. In a matter of 1 week. So, actually, bala ko sanang ipakita sa inyo para makita nyo kasi to see is to believe. But most of the time, pinapakita ko lang yun sa mga professionals ko na client. No? So, it's up to you if you're going to believe it or not. Pero once upon a time, I would like to leave you here na sabihin sa inyo na once upon a time, I was in your position. I was doubtful, takot ako, sumubok. Hindi ko alam na ang mapupuntahan ko is front row, no? Sinubukan ko lang kasi ako, fear and believer po ako na there's no such thing sa buhay na tinatawag na coincidence. Lahat ng nangyayari sa buhay natin may purpose po. Sinubukan ko lang kasi sabi ko, baka isa na to sa mga tinatawag na answered prayer ko. Diba? So wala na akong pakialam sa kung ano mga sasabihin ng tao. Ang nasa isip ko is mabigyan ko ng magandang buhay yung mga taong mahal ko sa buhay as soon as possible. Diba? So sabi nga, hindi naman po natin obligasyon makabawi sa magulang, pero kung mahal mo ang magulang mo, gusto mong bigyan sila ng magandang buhay, of course. Diba? So anyways, yun lang naman po yung pinaka-part ko, no? So right now, actually, meron pa pong last speaker. Pero itong last speaker na to, sulitin niyo po kasi siya po yung pinaka magpapakita at magpapatunay na isang estudyante, fresh graduate from Lyceum, no? May pera naman po pamilya nito, pero hindi ko po alam bakit sumali ng front row, no? So pareho po kami graduate ng tourism. Isa po siya sa team leader, top millionaires club ng buong company. Isa po siya sa mga nakakasama ko dito. So sana pag tinawag ko po siya, okay lang, let's give her a respect. Palakpakan po natin. And of course, pakinggan po natin ng mabuti. Guys, makinig po kayo ng mabuti As in, pakinggan nyo po ng mabuti at mainam. Kasi baka yung nangyari sa amin, mangyari din po sa inyo pag ginawa niyo yung business, no? So, anyways, without further ado, I would like to introduce to you, to everyone, Miss Mary Antoinette Citron. Thank you, Miss Gab. Hello! Hi! Grabe, bayad yan, di ba? O, buti na lang may laman yung Gcash ko. Di ba? Isang magandang babae po ako sa harap ng lahat. Actually, kagaya nung sinabi ni Miss Gab, saglit na lang to. Okay lang, magstay tayo ng sabihin natin ng about 5 minutes. Okay lang?
Oo, mamaya nyo naisipin yung mga kikitain nyo sa labas. 5 minutes and 2 hours, okay lang. Hindi, joke lang. Promise, mabilis na lang to. Mas mabilis pa yung pag-move on mo kaysa sa pagtotoko. Di ba? So, my name is Antoinette. Isa po ako sa tutulong sa inyo once na ginawa nyo si front row. So, sa akin, ang dami kasing mga first-timer nakikita ko eh. Yung iba, nakasimangot na. Di ba? Yung tipong ang ganda ng in-explain ni Miss Gab, pero ang mindset nyo, ang utak nyo lumulutang. Bakit? Wala kayong 49K. Tama mali? Di ba? Yung tipo, ang ganda naman ng business, pero may pangit pa rin. Di ba? Ang mas nakikita natin, minsan, kadalasan, mga Pilipino, yung negative. Tama, ang ganda ng negosyo. Ang ganda ng speakers. Pero, may pangit, may babayaran. Tama? Pero imagine mo, bago ka pumunta dito, nag-spend ka rin naman ng pera eh. Di ba? O bago ka magtrabaho, naglabas ka ng pera. Bago ka makapag-aral, naglabas ka pa rin ng pera. So, wag mong iisipin na yung tao nagdala sa inyo dito is pagkakakitaan kayo. Di ba? O, di sana tinanong ka kung may 15,000 ka. Di ba? Harap ka sa salamin. Alam mo sa sarili mo yung sagot. Tama mali? Okay lang, wag muna natin isipin kung wala tayo. Okay lang, kasi mahirap isipin kapag wala na. Tama? Joke lang. So, again, my name is Antoinette. Isa po ako sa pwedeng tumulong sa inyo. Ayan. Pwedeng makihiram ng clicker. Ayan, na ano ata. Nadala ata ni Miss Gab. Ayan. So, isa po ako sa unti-unting nababago buhay dito sa front row. Pero kagaya po ni Miss Gab, kung siya, estudyante nakita yung front row, ako po fresh graduate. So ngayon, di na po ako fresh graduate, fresh na lang. So, di ba? I'm 20-something years old and wala na kayong pakialam kung ano, di ba? Ilang taon talaga. Pero imagine mo, nakaka-inspire usapang pangarap. Tama mali? Kaya dapat, dito ka nakafocus. Bakit? Sa labas, usually, ano bang pinag-uusapan? Pagkasama mo, tropa mo, ano? Chismis. Di ba? O wala kang problema at pupunta sa iyo yung tropa mo, bibigyan ka ng problema. Tama mali? Tol, inom tayo. Di ba? Nag-away kami ni Jowa. Tama mali? Di ba? Ang gulo sa bahay, tara. Di ba? Maki-sleep over muna ako. Di ba? Nagkakaroon ka ng problema eh. Di ba? Sa trabaho, ganun din, toxic ang usapan. Chismis dito, chismis doon. Di ba? O pinag-uusapan yung problema ng mga vloggers, kaka-social media. Pero ito, usapang pangarap, dapat dito tayo mas magka-interest. Tama mali? Eh bakit? Alam naman natin yung sitwasyon natin sa buhay. Tama? So sabi ko, nung nakita ko tong opportunity na kahit hindi ko po linya, nilinya ko bakit? Usapang kitaan. Diba? Anong masarap pag-usapan? Chismis or opportunity? Ano masarap pag-usapan? Problema or pababagong buhay? Diba? Na kung sinabi ni Miss Gab, totoo naman eh, too good to be true. Huwag mo muna isipin yung malaking kitaan na 600,000. Kasi ang kumikita niyan talaga McDonald's, Jollibee na naglabas ng malaking pera. Pero just imagine, sa halagang 49.8, pwedeng magbagong buhay mo. Pero hindi siya instant. Hindi siya magic kasi wala naman pong ganun. Na dati kung ikaw, hindi ko alam po kung ano yung tumatakbo ngayon sa isip mo. Di ba? Maybe gusto mo yung front row pero wala ka lang talagang pera. Or maybe hindi ka makapaniwala kasi kagaya nyo, di ba? Kagaya namin, mahihain din nung una. Ngayon lang, hindi nyo mahalata na mahihain kami ni Miss Gab because well-trained na kami. Eh dito, ang maganda po sa front row, hindi lang pera-pera, dinidevelop po yung character namin. Di ba nabanggit naman kanina ni Ma'am Gab? Na just imagine, from amahiyain, di ba? O alang-alang sa pera, sabihin natin, hindi na lang sa pera, sa time and financial freedom. Gagawin at gagawin mo lahat. Tama mali? Kasi bakit? Mahirap maging mahirap. Tama mali? Eh kung usapang kitaan, pakitaan ka, anong gusto pag-usapan? Maliit na kitaan or malaking kitaan? Malaking kitaan. So, nung na-invite po ako, actually, hindi rin ako makapaniwala. Bakit? Wala po akong working experience. Na-invite po ako dito, fresh graduate ako from Lyceum of the Philippines University sa may Intramuros, Manila, na imaginein mo, di ba? Tuwang-tuwa ako nung nakagraduate ako, even yung nanay ko. Kasi bakit? Ang fantasize ng estudyante, pag ikaw, graduate ka, successful ka na. Pero, imaginein mo, dun pa lang pala magsisimula yung kalbaryo ng buhay mo. Tama, bakit? Sa 30 na in-applyan ko, pinasahan ko ng resume, 5 lang po yung tumawag. Isa sa mga tumawag, ayan, tinakpan ko lang, actually part siya ng JFC Corporation, Burger King po yan, ang offer sa akin, maganda, shift manager position. After 6 months, pwede ako maging manager. Diba? Pero ang offer lang sa akin, 13,000 a month. Diba? Eh, ang offer dito sa front row, pwede kang kumita ng 600,000 pesos. Eh, kahit bata, alam ko ano mas malaki. Ano ba mas malaki? 13,000 or 600,000? Diba? Tanong mo yung pamangkin mo, mas malaki yung 600,000. So, ba't ako magsisettle? Ngayon, kung hindi ko tuloy niya, okay lang. Kasi sa mundo ngayon, sa buhay ngayon, nagdaan yung pandemic, hindi na mahalaga kung ano yung mga bagay na gusto mo gawin. Gagawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para makuha yung mga bagay na gusto mo. Imaginein mo, 13,000, sa tingin mo, magkakasya sa akin yan? Eh sa mga girls dito, sino yung mga babae? Yung tunay na babae. Diba? O mula ulo hanggang paa, ang dami nating gastos. Tama mali? Diba? Sabi ko, ano na lang yung maisisave ko dyan? Eh, hindi naman tayo nagtrabaho para lang to survive eh. Diba? Naghahanap buhay tayo to thrive. Bakit?
Di ba? Ang hirap kaya pag kulang. Di ba? O, sa trabaho natin, wala po kami masamang tinapos sa nagtatrabaho kasi dyan ako binuhay ng parents ko. Mom ko was a sales lady before, di ba? Bago ipanganak yung bunso namin, nag-stop lang siya. Then sumakay na ng barko yung tatay ko. My dad was a seaman for 30 years. Imagine mo, sa 30 na taon na nagtrabaho yung parents natin, baka mas matagal pa nagtatrabaho yung parents mo or kahit 15 years, alam mo sa sarili mo yung problema. Anong pera? Na wala naman talagang naiipon, kundi utang. Tama mali, sumasahod ka, kinsenas, katapusan, wala pang katapusan, di ba? Bitin na. Wala pang kinsenas, ubus na. Tama mali, so sabi ko, kahit hindi ko putulin niya, lilinyahin ko, lahat naman po ng bagay na pag-aaralan. Yung course mo ngayon sa mga estudyante dito, taas nga po yung kamay ng mga estudyante. Dami. Sa mga nagtatrabaho po, taas po yung kamay. Diba? Unti lang. Yung iba, medyo marami. Hindi nagtaas ng kamay. Ano pong pinagkakabalahan? Grabe, yan, di ba? Proud pa. Di ba? O, sakto, pwede nyo maisingit sa busy yung schedule, itong front row. Nasabi ko, wala akong nahanap na trabaho na swak sa akin kasi mataas yung tingin ko sa sarili ko eh. Sabi ko, sa pagiging isang manager, kailangan ko magkuskus ng kubeta ng store. Kailangan kong pataasin yung sales ng isang store. Why not? Dito na lang. 'Di ba? Ang papataasin ko yung sales ko. Kasi pag nagtrabaho ka, kahit masipag ka, sino pong yayaman? Yung boss? Sila. Tama mali, hanggat hindi sa'yo yung kumpanya, yun po yung sad reality. Trabaho ng trabaho yung nasa ilalim, pero sa itaas na yung kumikita, hindi mo nga makita yung pinaka-boss. Dito, ang maganda po sa front row, yung pinakita ni Miss Pauline kanina, kikita muna yung sa ilalim bago ka kumita. So pag na-refer ka namin, pag sumali ka ng front row, wala kaming ibang trabaho, kundi pakitain ka. Okay, kasi pag hindi ka po kumita, hindi kikita yung taong nag-invite sa inyo. Ganun po yung ginagawa natin. Sponsoring po, hindi recruiting. Okay? So, sabi ko, try ko lang, wala namang mawala. That time na-invite po ako, nakasimangot din ako. Bakit? Diba? Nanlaki mata ko sa 600,000, pero nakasimangot ako nung huli. Kasi bakit? May ilalabas kong pera. Sino ba dito yung problema pera? Taas yung kamay. Yung iba, rich kid. Diba? Daming dinagkas. Sino po dito yung problema pera? Up until now, wag po kayo mahiya. Diba? Ang dami. Ganyan din po ako, pero sabi ko, pag gusto, maraming paraan eh. So, ginawa ko na paraan yung pinang-join ko dito. Na-invite po ako ng high school mate ko from Lagro High School. Akala ko, i-date niya talaga ako. Kasi nga, single ako, single siya. So, nagtatanong siya, di ba, free ka ba? Di ba? Alam niya na wala akong trabaho. 1 year mahigit po akong tambay dahil inayawan ko po yung mga offers sa akin. Sabi ko, this is not what I really deserve. So, gusto ko talagang magnegosyo. Pero, hindi ko alam paano. Bakit? Wala po sa pamilya ko yung nagnegosyo. Meron man sari-sari store. Pag naglabas ka ng maliit na puhunan sa negosyo, maliit lang yung kita eh. Gusto ko talaga matuto sa negosyo. Okay? Sadly, di ba, wala naman akong connection. Pero dito, step by step, natuto po ako, di ba? From this, ayan, di ba? From Impacta, di ba? Medyo naging tao na. Ayan po yung mentor ko na nag-guide sa akin ngayon. Dati po, actually, nag-doubt din ako kasi mahihain ako eh. What if wala ako mapasali? What if wala ako ma-invite? Dumating ang time na inaral ko po yung business, unti-unti, from 1, 2, 1 linggo na papajoin ko, nagiging 5, 10, 20, 1 linggo. Yun nagtitiwala sa akin. Bakit? Yun po yung time na dumating na nagtiwala na ako sa sarili ko. Kasi ginaguide po ako ng mga mentor ko dito. And isa na rin po ako sa company speaker, di ba? Kaya wala akong boses ngayon, kagaling lang namin ni Miss Gab Baguio, Bicol. Marami po tayong tinutulungan. Pero hindi po ako dati nagtutalk dito ng pandemic. Bago pa mag-pandemic, nasa Mindanao po ako. Sino yung mga Bisaya dito? Di ba? I've been into Cagayan de Oro, Bukidnon, Davao City, Panabo City, Tagum, di ba? Kidapawan, yan. So, naniniwala ako sa mga taga-QC, di ba? Kung yung mga taga-Mindanao nagagawa ng paraan, ang daming sumasali everyday, what more dito? Di ba? Kasi imaginein mo, di ba, datingan pa lang, mukha nang may pere. Tama mali! Di ba? So sila, ang mindset nila, ang hinahawakan ko po dun kasi mga estudyante. Pinakabata po dito, 15 years old. Just imagine sila nakakapag-produce ng 15,000. Bakit? Hindi nila nakita yung ilalabas nila. Nakita nila yung magiging kapalit. Bakit? Yung 15,000, maybe mas mahal pa dyan yung sapatos na Jordan shoes na gusto mo. Tama mali, yung cellphone na iPhone, mas mahal pa sa 15,000. Pero hindi nag-generate ng income. What more, yung mindset mo, baguhin mo. Now, which is, sabihin natin, mag-invest ka dito, gawa mo na paraan yung 15,000. Possible, pwede magbago buhay mo. Tama? So, mga hinahawakan ko din, hindi lang estudyante, mga senior high yan. Ito po, mga pharmacist, teacher, negosyante from Cagayan de Oro, Manila, ayan. Ilan lang po yan. So, syempre, kung kumikita ako, kumikita din sila. Hawak ko check ng mga members ko. Na nakakatuwa, alam mo kung bakit. Kung dati hindi ko matulungan yung sarili ko kasi kalabit pengi ako sa magulang ko. Spoiled brat po ako. 3 kami magkakapatid, only girl ako. Ako pa yung nagagalit pag hindi dinadagdagan yung baon ko. Meron bang ganun dito? Parang walang aamin na. Diba? Ako lang ba? Diba? So, pero imagine mo, isa na po ako sa nagta-top 1 ng buong Mindanao. At the same time, nagta-top earner, hindi na po yan updated worldwide.
So, ayan, nakapag-tour na rin po ako sa Hong Kong for free, di ba? Parang yung iba, Hong Kong lang naman eh. Okay lang, baka nga nakapag-tour ka na ng US, Japan, Korea. Pero ito, iba usapan pag libre. Masarap pa pag libre? Di ba? Libreng kape nga lang, tuwang-tuwa ka na. What more, all expenses paid by the company. Hotel, di ba? Hotel mo, airfare ticket, food allowance. Alam mo, masarap. Kumikita na kami weekly dito, nag-i-enjoy pa. Mali, masarap hindi. Di ba? After 3 weeks na nakapag-tour ako, pagbalik ko pong Manila, actually, nailabas ko po yung first baby ko. Was my first car and planning to have my second car next year. Na dati lang po ako nakikipicture. Bakit? Wala namang masama. Di ba? Imagine mo, nag-join po ako dito, walang naniniwala sa akin, even my family, parents, siblings. Yung kapatid ko, wala akong choice. Sinama ko na lang, di ako marunong mag-drive. Di ba? Naglabas ako ng kotse, putya, wala akong lisensya. Di ba? Bakit? Okay lang. At least may pambili. Tama. Di ba? Yung iba marunong mag-drive, bumaharurot pa. Di ba? Yung iba, di ba, may lisensya, pero walang. Kayo nagsabi niya na. Pero, kidding aside, ito po, hindi binigay, hindi pinamana. Okay, hindi ko hiningi. Na pinatunayan ko lang sa sarili ko na ako, what if babae? Di ba? Hindi na ako magkukumute. Di ba? What if babae, ang ganda ng suot mo, di ba? Hindi ka babastusin kasi nakasakay ka lang sa jeep, tricycle. Tama mali. Na what if ikaw, kung lalaki ka, makikipag-date ka, di ba? Ang ganda ng ka-date mo, huwag mong pausukan. Tama mali. Di ba? Mas masarap makipag-date pag may kotse. Tama? Para safe. Tama mali. Di ba? Mga iba iniisip nyo ha. Di ba? So, ayan, isa na rin po ako sa Millionaires Club ng company. Hindi na po yan updated. It's not about the million, it's not about the money, but yung character na na-develop sa akin, na nag-grow po ako dito. Diba? So, eto po, ayan, sample po nung transaction namin kahit pandemic na hindi kami pinabayaan ng front row. Ang hawak ko po, Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So, kung may kakilala kayo abroad, pwedeng nyo pong gawin yung business together with them. Diba? Nagpapadala po ako ilang bottles po yan. To Australia, London, Japan, Taiwan, Hong Kong, Saudi. So, kahit yung sa Japan po, marami na silang product na gluta. Dito pa rin sila umu-order kasi grabe po yung Lux White. Diba? So, ayan. Wala na atabat. Ito. Ayan. And ito po, sample ng income ko, from maliit to malaki. Ayan, Sir, Joshua, pahawak naman. So, okay lang, share ko sa inyo yung nangyari sa akin. Kasi kanina, maybe, nagdududa ka, bakit pinakita ni Miss Gab 1 week 65? Pero lahat po kami nag-start maliit. Kasi lahat naman ng malaki nag-start sa maliit. Diba? So, ayan. Brother. So, ayan. So, nag-start po ako, maliit lang, 1, 8, 3, 250, 3, 6, 900. Lumalaki lumiliit kasi business siya. Okay? Hindi ka namin bubulagin dito sa malaking kitaan. At hindi ka namin paplastikin. Pag ikaw, tamad ka, huwag kang mag-expect na malaking income. Diba? Kasi kahit sa ang kalakaran ng industriya, pag tamad ka, hindi ka kikita ng pera. Mag-aral ka, kahit mag-enroll ka sa Ateneo, may 100,000 na pang tuition fee ka. Kung hindi mo papasukan, tanong, gagraduate? Hindi. Diba? Sabihin natin, magtrabaho ka. Diba? Magtrabaho ka, hindi mo pasukan, tanong, sasahuran ka? Hindi. Same din po dito sa negosyo. Ang tindahan, kahit ikaw, ininvestan mo yan, kung hindi mo bubuksan, tanong, may bibili? Wala. So, in short, dito, kailangan mo pong aralin yung business, may gawin ka. Kasi wala pong easy money. Diba? Kahit nga magnanakaw, may ginagawa para makapag-nakaw Tama mali. Diba? Pero ito, legal po to. Aaralin mo yung business, ang gagawin mo lang is yung ginawa ng tao nag-invite sa'yo. Dala ka lang, kami na bahala kumausap. Pag sumali yon, sinong kikita? Ikaw. Kami mapapagod, pero kayo kikita. Okay lang? Hindi ba nakakaya? So ayan, fast forward natin. Dumating po sa time, di po ako matalino sa school, pero nag-top earner po ako. Yung 1 month ko sa trabaho, dapat, dito kinita ko 1 linggo. Wala akong boss, wala akong timing, time out, hawak ko oras ko. Masarap hindi? Diba? Na pwede mong kitain yan 1 buwan sa labas. Pero ang matitipid mo dito, diba, sa diniscuss ni Ma'am Gab, oras, panahon, and short edad natin. So fast forward natin, 3 months income, August 3, 150. After 7 days, August 10, nag-avail po ako 3 package. So, hindi po 15,000 na inilabas ko, 45,000. Mas mabilis, mas malaking kitaan. I-discuss yung mamaya ng mga tao nag-invite sa inyo. Diba? 6,000 gift certificate pang avail ng products plus 11,250, 5,400 plus 450. Kumita ako 23,100 1 linggo. Pwede na? Daig ko ba yung normal na employee sa labas? Pagod, puyat, may mura ng boss, may mura ng kliyente. Diba? Kung nalalakihan kayo sa 65,000 at pinakita ko yung income ng mentor namin na 300 to 400,000, magdududa ka. Bakit? Diba? Nasa Pilipinas tayo, sabi nga ni Miss Gab, diba? Third world country. Diba? Ang normal na kinikita dito sa Pilipinas, magkano? 10, 15, 20, 40, nalalakihan ka na. Pero pag may pamilya ka, maliit ang 40,000. Tama mali, lalo na pag may pinapaaral ka. So sabihin natin, after a week, no choice ka,
Diba? August 17, 3,150, 13,050, 4,050, plus 4,000 gift certificate, 24,250 in just 1 week. 2 weeks ko, kumita ako ng 50,000 na kinikita ng isang junior bank manager. Diba? Maganda yung posisyon, pero pagod sa trabaho. Pero dito, ang puhunan mo lang laway. Pero just imagine, magte-training ka lang at the same time, diba, magpapaguide ka lang sa mga nagme-mentor sa'yo dito. Imaginein mo, 2 weeks, 50,000, pwede na? Bawi na ba yung 4988? Diba? Bawi na, sir? Okay ka lang? Diba? O. Imagine mo, sir, pambaon. Pwede na? Diba? Pambili ng cellphone. Diba? Linggo-linggo kang bumili ng cellphone. No choice. May times, magiging transparent kami sa'yo, liliit yung income mo. Pero pwede pa rin. Diba? O. Sa mga estudyante, pambaon. Pwede na? O. Pang-date, kaya? 3 tao? Diba? Kahit 3 tao yung date mo. Pambayad ng kuryente, pwede pa rin. Nagets mo? Iba't mo yan naaayawan. Baka nga, diba? Suot mong damit mo yun, hindi galing sa'yo. Diba? O. Baka yung pan-date mo sa jowa mo, negative ka dyan, diba? Nagdududa ka, baka yung pinang-date mo sa jowa mo, kinukupit mo pa sa nanay at tatay mo. Diba? O, bakit ko alam? Ganyan ako dati. Diba? Binabasa ko yung sarili ko, bakit? Kung pumasok ka sa front row, diba, doon ko nalaman na, shit, ang hirap pala kumita ng pera. Diba? Ba't ko aayawan yung ganitong opportunity? Eh, before nga, wala naman ako 15,000. Diba? Sabi ko, saka na ako magiging choosy pag deserve ko na. Ba't ako magiging choosy? At the end of the day, alam ko sa sarili ko, wala akong pera. Tama mali. Kaya sabi ko, buti na lang ginawa ko ng paraan. Tanong, sulit ba na ginawa ko ng paraan? Nakabili ako ng sasakyan, di ba? Nakapag-tour ako, di ba? O, planning to have my second car, maybe next year, sabay kami ni Miss Gab maglalabas. Masarap? Masarap babae ka, ang taas ng pangarap mo? Tama mali. O, sa babae, extraordinary pag kumikita ka ng malaki. Tama ba, mga girls? O, sa lalaki, dapat lang pag kumita ka ng malaki. Kasi ikaw yung magiging great provider pag nagkaroon ka ng pamilya. Tama? Eh, ang saswerte po, ang dami dito, mga professional. Hanga ako kila sir, bakit? Gusto pang dagdagan yung income. Eh, sa mga kabataan ngayon na nandito, mas masarap, sabi nga ni Miss Gab, kumita habang bata, kahit ito lang eh. Di ba? Pero, hindi pa dyan natatapos. After a week, 14,800. Pwede niyong tignan mamaya, malapitan. Weekly po yan. Birth month ko, kumita ako bago ako mag-birthday, 41,300. Isang linggo. Bawi na ba yung 4988? Hindi pa, bumabawi pa lang. After a week, 250. Tumotal ako August, September, October, 214,000 pesos. Sarap hindi? Thank you, bro. Masarap hindi? Ang natipid ko dito, hindi yung pera. Hindi yung kitaan, yung pinopromote namin, kundi yung oras. Na sa labas, matagal mo bago kunin, pero dito, in a short span of time, only if susubukan mo. Only if aaralin mo. Kasi wala namang mawala kung susubukan mo eh. Diba? Kapapin mo yung bulsa mo ngayon. Diba? Magkano laman? Ako dati, pamasahe lang, 50. Diba? Pero sabi ko, why not? I-try ko. Maraming possible na mangyari. Diba? So kapag hindi ko trinay, diba, ang pagkain, hindi mo malalaman na masarap kung hindi mo titikman yan eh. Tama mali? O, hindi ka rin naman mabubuo kung hindi sinubukan ng nanay at tatay mo. Tama mali? Diba? Na magligawan, diba? So, ayan. Pandemic income, 3 months income, 200,000. Pwede na ba? Lockdown! Hindi makalabas, online lang po kami at the same time. Ito, ilan sa mga natulungan ko, Ma'am Antoinette, baka ikaw lang kumikita yan. Actually, marami pa, hindi ko na malagi lahat. Licensed teacher from Isabela, 4,000 a week, part-time. Ito, sales lady, 20,000, isang linggo kasama product selling. Pwede na, 18 years old from University of Mindanao. Kumikita, 12,000 isang linggo. Masarap hindi? Yung tipong hindi na ikaw yung manghihingi ng pamasahe, allowance sa nanay at tatay mo. Ikaw na yung magbibigay. Masarap hindi? Diba? Bata ka pa lang, hindi ka na diba? Kumita ka man ng 100,000 at the age of 50, panggamot mo na lang yan. Tama mali? Diba? O aanhin mo yung mataas sa posisyon. Kung alam mo naman yun eh, bulsa mo pa rin butas. Baka pang confine mo na lang. Yun yung reality. Na bakit? Diba? Sabihin natin sa mga nagtatrabaho, sabihin natin small amount, 5,000 a week, malaking tulong na eh. Lalo na sa mga estudyante, at least 2 to 3,000 a week. Pandagdag baon, pandagdag tuition fee, pwede na. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, kailangan natin kumilos. Diba? Hindi importante ngayon kung matalino ka, kung ano yung kaya mong gawin. Ang importante ngayon, dapat madiskarte ka, tsaka malakas yung loob mo. Tama mali? Diba? Eh naniniwala ako sa mga Gen Z ngayon matatalino. Pero dapat hindi lang matatalino, dapat madiskarte din. Tama mali? I know, sabihin na natin hindi ko naman alam or hindi ko alam lahat ng takbo ng isip nyo ngayon, kung ano iniisip mo. Pero ikaw mismo, kung alam mo kailangan mo tong opportunity, why not? I-try mo. Unang-una, wala nang mawawala. Sabihin natin kung nagdududa ka, tanggalin mo yung 600,000 a month. Sabihin natin kahit 10,000 a month na lang, part-time. Pwede na bro, estudyante ka. Part-time. Diba? Pwede ka pa mag-side hustle ng iba.
Di ba? O sabihin natin kalahati ng 5,000. Excuse me. 10,000, 5,000 na lang. Estudyante ka, pwede na pambaon. Malaking ginhawa na. Di ba? Imagine mo, pag kumita ka dito, bigyan mo ng regalo yung nanay at tatay mo sa Pasko. Laking tuwa nila. Di ba? Abot batok yung ngiti nila for sure. Di ba? Dalhan mo nga lang ng pasalubong, masaya na eh. Di ba? What more kung continuous nakakatulong ka at the young age. Di ba? Na instead na anong gawin natin, gala, gimmick, landi. Di ba? O, kaldag sa TikTok, di ba? ML, Dota, Valorant, di ba? Sabihin natin, singit mo lang to. Di ba? At least 2 to 3 hours per day. Pwede na. Part-time. Sa mga nagtatrabaho po after your duty, pwede na. 'Di ba? Oh, saka muna tumambay sa kanto at mag-inom, 'di ba? Dalhin muna natin yung mga tropa natin, kamag-anak natin dito. Kami kakausap, pero ikaw kikita. Okay lang ba 'yon? 'Di ba? So sabihin natin ito, actually, nagiging masaya ako lalo kasi bakit namimit po ako mas bata sa edad mo ngayon, 'di ba? 16, 17, 'di ba? Ito professional from St. Luke's, sumasali. 'Di ba? Kasi bakit alam nila yung hirap ng buhay ngayon? Ito may pera to. Lalo naman po ito. Family from Zamboanga. DPWH, civil engineer. Alam mo, ang in-invite ko, fresh grad niyang anak. Sumama siya, sinama niya yung doktora niyang anak. In just one day, sabay-sabay silang sumali. 'Di ba? Oh. Muslim family po sila from Zamboanga. They have businesses, buildings, apartment. Low-key lang, hindi nyo makitang maporma, hindi nyo makitang maraming alahas. Ganun naman sa Mindanao eh. Try nyo pumunta ng Mindanao. Naka-chinelas, naka-short, 'di ba? May kalyo yung paa, yung kamay. Pero sila yung may malalaking lupain doon sa Mindanao. 'Di ba? Imagine mo dito ko mas sinipagan. Bakit? Sabi ko kung yung mga mayaman nga eh. 'Di ba? Ang sipag pa rin. Why not ako? Na hindi pa naman ako mayaman. Tama mali. 'Di ba? Kung sino pa yung may pera, yun yung madalas mabilis kausap. Tama? Kung sino pa yung walang pera, yun yung puro duda. Kaya walang nagbabago. Tama mali. 'Di ba? Kasi bakit ganyan ako dati? Sabi ko ay sila lang yayaman kasi ay mayaman na sila eh. 'Di ba? Ay sila lang magkakaroon ng magandang buhay kasi magaling na sila, kasi bihasan na sila. Pero I found out, nag-join ako ng front row, step by step lahat naman dumadaan sa proseso. 'Di ba? Dati hindi ko to alam ginagawa ko, 'di ba? Dati hindi ko to linya, pero sabi ko lilinyahin ko because alam ko na deserve ko din. 'Di ba? So yun, naniwala sila, 'di ba? Nag-top earner tayo, yan, ilan sa mga natutulungan namin, nila Miss Gap, nila Miss Pau. Most of them 15, 16, 17, 18. 'Di ba? Ito, experience ko kay Floyd Money Mayweather. VIP po kami ni Miss Gab, pati ng mentor namin. Congressman Sang, Sir R.S. Mayweather. Familiar? The undefeated. Imagine mo, sino ako para ma-experience yan? Di naman po ako galing sa mayamang pamilya. 'Di ba? O, kasama ko siya sa press con. Ito, mga government officials, mga mayaman, literal. Jinky Pacquiao, member ng front row. 'Di ba? May-ari ng Metrobank at Toyota Philippines, Emily Sia, the billionaire itself. One of our millionaires club. 'Di ba? Legit hindi, legit. Hindi nila sisirain yung pangalan nila sa halagang magkano, 15,000. Tama mali, 'di ba? So ito yung mga taong walang-wala pero gumawa ng paraan, even mga senior, even mga PWDs. Kung sila nga nagagawa, kulang-kulang sila. 'Di ba? What more ikaw na nakaupo diyan? Baka wala ka namang kapansanan, pero bakit, 'di ba? Iisipin mo na hindi mo kaya. 'Di ba? One of our PWD millionaires, naka-sports car. Si Sir Dunis, isa sa mga idol ko dito, may speech impairment, di siya pantay maglakad kasi inboard, kulang yung yung paa niya nung sinilang. 'Di ba? Pero naka-sports car. 'Di ba? PWD, pero malaki kumita. 'Di ba? So diyan ako na-challenge. Na what more tayo? 'Di ba? Anong karapatan natin sabihin na hindi natin kaya? Tama? So, ayan. Nagka-resulta po kami ni Miss Gab because sa mga mentor namin. So, hindi ka po mag-isa gagawin to. Okay? So, marami kaming tutulong sa'yo. Isa sa mga tumulong sa akin, si Sir Emilio Gatasilio III, dating from Squatters Area, Tandang Sora, ahente ng sasakyan. Ngayon, kapitbahay niya sa isang exclusive subdivision, si Coco Martin. Dream house niya, worth 50 million. Bawi na ba ang 15,000? Bawing-bawi. Diba? Ito po, ito yung literal na talagang idol namin. Top 1 ng buong front row, undergraduate. Talpak-talpak. Diba? Tubong Bicol. Ayan lang ginagawa niya, gangster. Diba? Undergrad ng HRM sa Trinity, Tubong Naga Bicol. Pero kumikita, 400,000 isang linggo. 'Di ba? Walang-wala pa yung kinikita namin ni Miss Gab sa kinikita ng mentor namin. Pero sabi ko nga, maniniwala kami at kaya rin namin kitain yan. Bakit? Sila yung nag-mentor sa amin. 'Di ba? May dream house at the same time, hindi naman yung pera eh. Hindi naman yung material na bagay. Alam mo masarap, 'di ba? Mabigyan mo na magandang buhay yung pamilya mo. Kung ikaw, estudyante ka, lalo na lalaki ka, 'di ba? Magkakaroon ka ng pamilya at ikaw bubuhay sa pamilya mo, 'di ba? Masarap naman ipamana kayamanan compare sa kahirapan. Tama mali? 'Di ba? Bawi na ba yung 15,000? Di pa, bumabawi pa lang. Ito yung personal mentor namin, nila Miss Pau, nila Miss Gab. 'Di ba? Youngest top 1 ng buong front row. Si Sir Sam Dairit,
graduate ng nursing sa San Beda College, no working experience, pero ngayon, di ba, ayan, nauunahan niya minsan yung mentor niya. Patunay na walang nauna, walang nahuli. So dito, kung mas masipag ka sa tao nag-invite sa'yo, edi mas malaki pwede mong kitain. Diba? So, sabi ko nga kanina kung tamad ka, wala ka naman talagang kapupuntahan. Diba? So, isa na po, diba, sa mga nakapagtayo ng dream house niya, hindi na siya updated, pero meron na po siya, at the age of 30, may sarili na po siyang hotel and resort sa Bulacan. Sikat po yan, hindi na siya updated. Almost 60,000 followers, 72 I think. Diba? Worth 60 million na resort, pinupuntahan ng artista, ng mga politicians, ng mga big businessmen sa Pilipinas. Tanong, 15,000 kapalit, dream resort, bawi or bawing-bawi? Bawi or bawing-bawi? Bawing-bawi. Diba? Imagine mo ilang beses tayo naglabas ng 1,000 pero walang balik. Alam natin yan. Diba? Cellphone mo, maybe mas mahal dyan. Ang cellphone mo, kahit gano'n yan kaganda, kung walang load, wala yan kwenta. So kung gumagastos tayo sa load, nag-i-spend tayo ng time, kakanood ng Netflix, kaka-download or kakalaro ng mobile games, nag-i-spend ka ng load, why not dito mo na lang invest? Kasi computing mo more than pa dyan sa 15,000 yung nagastos mo sa lahat-lahat. Diba? So, actually, diba, ito po yung priceless. Bakit? Hindi po ako anak mayaman. Diba? Tubong Ilocos po kami, Abra, both my mom and dad. So, sabi ko, buong buhay ko, wala akong na-meet na successful. Pero alam mo, masarap sa front row. Diba? Kahit sino ka, pwede ka dito. Kahit ano background mo, ang mag-guide po sa'yo, mismong owners. Nakakasama namin, mga mentors namin. Ayan, nakaka-dinner lang namin si Sir R.S. Francisco. Diba? Nakaka-party lang namin. Diba? Sabi nga nila, kung ikaw, gusto mong maging successful at magbago buhay, saan ka didikit? Sa taong successful. Tama mali, alam ka na sa taong tambay. Diba? Yung tropa mong loyal na loyal ka, pero at the end of the day, pag nagka-problema ka, hindi ka naman tutulungan. Tama mali. Diba? Ang masarap dito, hindi naman yung kikitain mo lang eh. Given na yun, malaki pwede mong kitain. Ang masarap dito, kung sino yung nakapaligid sa'yo. Kasi bakit? Diba? Mas nagbibigay sila ng hope sa amin na kung sila yumaman, yayaman din kami. Kung sila nagbago buhay, possible din mangyari sa amin. Kasi kung sino yung sinasamahan mo, yun ka. Diba? Makinig ka sa taong negative. Negative lang din magiging outcome ng buhay mo. Tama mali. Bago ka makinig dyan, diba? Sa mga taong puro negative ang sinasabi, tignan mo muna kung successful siya. Kasi at the end of the day, wala namang ibang makakatulong sa'yo kundi sarili mo. So sabi ko, this is my choice. Diba? Sa buhay, sa buhay natin, may freedom of will tayo na mamili kung sino yung sasamahan natin. Sabi ko, buti na lang, dito ako sumama. Buti na lang, hindi ako nagpa-discourage sa mga kamag-anak ko, tropa ko before, na hindi naniwala at hindi ako tinulungan makasali sa front row. Diba? Sabi ko, buti na lang. Kasi dalawa lang naman sasabihin mo eh, after you see this opportunity, buti na lang or sayang. Buti na lang, nag-join ka, kumikita ka. Or sayang, kasi bakit? Hindi mo sinumulan agad. Pinangunahan mo agad ng takot at duda. Sa buhay, sugal lang. Tama mali? Kung hindi ka susugal, tanong may mangyayari? Wala. Kung hindi ka gagawa ng bago, tanong may mababago? Wala. Sabi ko, try ko lang, wala namang mawala eh. Wala naman ako 15,000. Diba? Ito na po yung event namin sa team namin, diba? Inawardan po kami ng US Millionaires Club last May, diba? So, lahat po kami, iba-iba background, diba? May service crew, may construction worker, yung iba, diba? O yung iba dating nagbibisyo lang, diba? Tambay sa kanto, pero nagbago buhay. Diba? Sabi ko, ito yung masarap na tropa. Ito yung masarap na samahan. Bakit? Diba? Hilaan po kami dito pataas. Pag sumali ka dito, hindi ka namin i-judge kung ano pinanggalingan mo. Kahit hindi ka magaling, pagtsatsagaan ka namin, natulungan para kumita at magbago din buhay. Okay ba yon? Sa akin, kung problema nyo 4988, actually, mabilis na lang gawa ng paraan yung isang bagay kapag alam mo kung bakit mo siya gagawin. Tama mali. Diba? Before, nakaupo lang din ako dyan, diba? Nagduda sa sarili ko, pero nilakasan ko loob ko. Pero hindi ko na inisip yung 15,000 kasi nga matagal na wala. Pero aamin ako, matagal ko na yan na-kickback sa parents ko. Diba? Pang sine, diba? O, pang gala, pang inom, pang date. Kasi dati, jumujowa ako, high school pa lang. Diba? Jumujowa na tayo. Siyempre, pag estudyante ka, hati kayo sa date. Tama mali. Diba? O yung 15,000, di mo na mamalaya, matagal mo na yan nalabas. Pero walang balik. Pero dito, isang beses ka lang maglalabas, pero linggo-linggo, araw-araw, pwede kang kumita. Gets? Sabihin natin, kalimutan mo muna yung 600,000. Diba? Kasi nga, ang hirap pumasok sa utak natin, sumasabog. Sabihin natin, ulitin ko, kumita ka dito sa mga estudyante, 5K a week, pwede na? 3K a week, pwede pa rin? 2K a week, pwede na? Kahit nga 1K a week, kung nagtatrabaho ka, malaking tulong. Pamasahe, pangkain. Diba? Sa akin, I'm not here naman to convince you. Pinakita lang namin yung possible na pwedeng mangyari sa'yo. Na kung ako babae, nagawa ko, most of you lalaki, I think magagawa mo din. Basta magtiwala ka lang din sa sarili mo. Ulitin ko, wala namang pong mawawala. Diba? Maraming posibilidad kapag may ginawa kang bago. Pero kung nagduda ka, walang mangyayari.
Di ba? So ngayon, since tapos naman na ako, di ba, at nakiusap sa akin, yung mga taong nag-invite sa inyo, okay lang may good news ako? Gusto niyo ba ng good news? Pero itong good news, deserve lang sa mga taong willing na sumali at willing magpatulong. So ngayon, may marker po ba, sir? Marker. Ayan. Problema nyo, 4988. Tama mali. Hindi mo magiging problema yung time kasi at least 2 hours mo na siya gagawin. Hindi mo rin magiging problema yung pag-i-invite kasi we have trainings. Baka nga sa chismis, di ba? Or even sa gala, di ba? Ayain mo tropa mo, di ba? Magchismisan lang kayo, nag-i-invite ka. Tama mali. Di ba? Dota, gagastos pa kayo. Di ba? O, mag-invite ka, gagastos ka. Pero dito, pag nag-invite ka, pare-pareho kayong kikita ng tropa mo. Di ba? So wala kayong magiging problema sa time tsaka sa pag-invite kasi we have trainings. Ngayon, ang pinaka magiging problem nyo na lang, itong 14988. Tama or tama? Okay? So pwede akong tumulong, di ba, ng iilang tao. Okay? Kasi kakabalik lang namin from province eh. So, ngayon, pwede kami magbigay ng tulong sa mga taong seryoso, pero pili lang. Okay? So, ngayon, yung 15,000, sabi ko nga, wag mo isipin yung ilalabas mo, isipin mo magiging kapalit. Try mo lang, wala namang mawawala eh. Yung 14988, I can help you, pero ito, limited slots lang. Magbibigay lang po ako. Sino yung mga first timer natin? Taas yung kamay. Yung mga virgin, ayan, joke lang. Virgin sa front row, sa business, marami-rami. Mga nasa 30, 40. Okay? So, good news, magbibigay ako ng tulong. Ang bad news, since 40 kayo na first time, kalahati lang po yung mabibigyan ko ng tulong. 15 slots. Bakit, Ma'am Antoinette, 15 slots? Kasi bakit? Hindi namin kailangan ng taong may pera. Ang kailangan namin yung taong seryoso. Yung may right attitude na gawin yung business. Kasi syempre, di ba? Ba't kami mag-aaksaya ng oras panahon, tuturuan ka kung hindi ka naman seryoso? Mahalaga po yung oras namin. Kaya wag mong iisipin yung mga tao nag-invite sa inyo, sinayang yung oras nyo. Di ba? Magpasalamat pa nga kayo kasi binigyan kayo ng time eh. Bakit? Di ba? Ang goal po niyan, makatulong sa magulang. Yung iba pa po, nagkating pa sa klase. Di ba? Para lang ma-assist ka dito. Yung iba, hindi pa pumasok sa trabaho. Di ba? Para lang matulungan ka. 15 slot, kung problema nyo 4988, pwede ko kayong tulungan. Pero, syempre, ayoko masayang yung 15 slots. Sino po dito, yung seryosong-seryosong, gustong-gusto, gawin yung front row, pero problema pera, taas yung kamay. Taas po yung kamay, walang plastikan na. Diba? So yung iba, hindi naman problema, ang dami. Diba? Ulitin ko sino po dito, yung gustong-gusto mag-front row, pero problema is 4988, taas yung kamay. Diba? So nakikita yan ni Lord, diba? Na kailangan, malay mo, may biglang bumaksak na 15,000 dyan, diba? 4988 sa 15 slots, paunahan. Pero na po mga slots yung mga tao nag-invite sa inyo. Per team po kasi yung hatian. So, ngayon, kung willing ka talaga, i-grab yung chance na to, yung opportunity, yung tulong ko. Lapitan mo agad yung mga tao nag-invite sa'yo. Mag-join ka, hindi na 15,000. Pwede ka na mag-sign up ng form, diba? Gawa mo ng paraan hanggang bukas, until tomorrow, hindi na po 15,000. May products ka, benefits, services. Member ka na po ng front row, pwede ka nang kumita, pwede ka na namin malagyan ng tao sa ilalim mo. 15 slots until tomorrow, huwag nyo na pong isipin 15,000. Gawa nyo ng paraan, lagpas ka lahati, 5,988, 15 slots lang. Tanong, kaya or kayang-kaya? Kaya or kayang-kaya? Sa akin, huwag mo tingnan yung ilalabas mo, tingnan mo yung magiging kapalit. Barya lang yan. Diba? More than pa dyan yung nagastos mo sa taong nanakit sa'yo. Charot. Diba? So again, my name is Antoinette. Isa po ako sa tulong sa inyo once na ginawa niyo si front row. Welcome na po sa front row and balik ko na kayo sa mga tao na invite.